Mga kalingap, siya po si Diyosa, ang dalagitang nakatira sa bukid. Si Diyosa po ay tumutulong sa kanyang mga magulang, lalo sa pagtatanim ng mga gulay. Kaya tirap man sa buhay, si Diyosa ay siya ay nagsusumikap para lang makapag-aral. Kalabasa yata yung tinanim nyo. Hello po, ate. Kumusta po? Ano yung tinanim mo? Kalabasa po. Kalabasa. Ay, grabe. Paborito ko yung kalabasa. Ano ka pa dito? Ano? Opo. Nagtatanim ka o nag-ano? Nagdudukal lang po. Nagdudukal ka ng ano? Sa paghihirap namin, naranasan ko. Yun po ang aking sa Diyos na magkaroon talaga kami ng yung tutulong po talaga sa amin para sa aking anak. Gagawin ko po ang lahat para sa kanila na hindi makalayo sa paghahanap buhay. Yun po ang akin. Papasalamat po ako sa inyo na nakarating kayo dito sa aming tahanan. So ay mga kalingap, may nakita tayong isang habang kami naglakad nila Kalingap Ros at Bilyones TV at Kalingap Lydia. Nakita tayo dito isang dalaga po na nagtatanim po ng tatanim ng kalabasa yata yung tinanim nyo. Hello po, ate. Kumusta po? Ano yung tinanim mo? Kalabasa po. Kalabasa. Ay, grabe. Paborito ko yung kalabasa. Ano ka pa dito? Opo. Nagtatanim ka o nag-ano? Nagdudukal lang po. Nagdudukal ka ng kalabasa. Ano pangalan mo, ate? Diyosa po. Diyosa? Ay, grabe, ang ganda ng pangalan niya. Diyosa, mga kalingap. Ilang taon na po kayo, Diyosa? 18 years old po. 18 years old ka. Butit nakita ka namin dito. Daanan ka namin. Bukid na pala ito dito sa inyo, no? Opo. Matagal mo itong ginagawa? Pagtatanim ng kalabasa? Opo. Yung mga kalinga po, puro kalabasa po yan, no? At dun, mga talong, tanim. Yung talong dyan, tanim nyo? Tanim nyo rin? Yung talong dyan, tanim nyo? Hindi po. Hindi. Iba nang may-ari dyan? Dito lang sa inyo? Opo. Grabe, ang ano na pala dito sa inyo? Parang papasok na, no? O nasa sulok na. Po mga kalingap, ang sipag po ni Diyosa. Nagtatanim po ng kalabasa. Bakit ito yung naisip ng itanim, Diyosa? Itong ganitong gulay. Ano po? Para po sa nabukasan po na, para po meron kaming sa pang-araw-araw. Pang-araw-araw. Buti, napakasipag ni Diyosa. Bakit mo dinudungkal yan, Yung ganyan lupa? Lalagyan po ng pataba. Para pataba? Opo. So yan sekreto mo, bakit dinudungkal mo? Lagyan ng pataba, para mataba yung kalabasa, no? Opo. Isa din itong paborito kong gulay itong Anong grade ka na ngayon? Grade 12 po. Grade 12. So wala kang pasok ngayon? Wala po. Ano ngayon, no? Sabado? Opo. Ay, walang pasok. Pag walang pasok, itong ginagawa mo, libangan mo. Opo. Pag ng kalabasa. Saan pa yung mga tinatanim mo dito? Kalabasa lang po at saka sili. Sili? Saan yung sili mo? Ayun po.
Pwede mo matingnan yung sili mo? Grabe, isang dalagang po magsasaka po. Ito po. Ito yung matanim mo. Ano? Matanim yung sili mga kalinga po. Bakit? Ano pa to? Hindi pa to hinog? Hindi pa Hilaw po. pa. Ayan o, ito tanim yung sili mga kalingap. Ayan o. Pwede itong ibinta no pag marami? Opo. Binibinta mo ito pag marami? Binibinta mo? So ayan o. Ayan, kaya po siya nagtatanim mga kalingap ng gulay para pag wala silang ulam, may maulam sila. Ayan. So saan ang bahay nyo dito? Doon po. Ito yung bahay nyo? Opo. Oh, grabe. Mga kalingap po. So ito yung mga uniform mo, dito mo inano, Opo. pinatuyo. Ito po yung bahay ng mga kalingap po. So ilan kayo dito? Nakatira? 4 po. 4. Ilan kayo magkakapatid? 2 lang po. 2 lang. So ito yung ano nyo? Lutuan po. Lutuan. Dito kayo nagluluto. So ito yung gamit yung ano? Panggatong po. Panggatong. So dito kayo nagluluto. So yan pong bahay ng mga kalingap. Simple lang po. Napakasipag po niya. Nagtatanim po siya. Dito ang ano nyo? Dito sa bahay nyo. Dito ang loob. Yan. Ilang taon na kayo dito nakatira? 5 taon po. 5 taon na. Bago pa lang. Dati, saan kayo nakatira? Sa Villa Padua po. Villapado. Kanino lupa ito? Sa inyo itong lupa? O pinatira lang kayo dito? Pinatira lang po. Pinatira lang kayo dito. Bakit nyo naisipan dito tumira? Para po may Walang matamnan. Ha? Para po may malawak na tamnan. Para may malawak na tamnan. Ay, grabe. Okay, no? At saka, medyo maaliwalas dito, no? Walang disturbo. Walang kapitbahay, no? So, ito yung kwarto nyo. Opo. Pwede matingnan itong kwarto nyo? Ayan, mga kalingap. Ito yung kwarto nila, oh. Ayan, no? Ito si mama mo. Opo. Ay, ate, kumusta po? Po na ano lang po kami dito, nakikita niyo lang doon sa Nakita niyo lang. Ano pong hanap buhay niyo, ate? ano lang po kami, nag-extra lang po ako ng kalabas, tapos po dito sa akin saan ko yung pag-aaral nila. Mag-aaral. Tapos po yung pangalawa kong asawa, yun ang katulong ko sa buhay. Para meron kaming ano dito. Dito lang kami pinatira ng tiwing ko para lang po kami. So, ito yung hanap buhay meron kayo dito? Opo, yung pagtatanim Pagtatanim. lang. At paglalaba. Opo, nakikipaglaba ako sa minsan sa bayan. Pag po lang sa kantin. So, sa kantin kayo nagtatrabaho? Opo, paano lang po, extra lang po ako doon sa kantin paghuhugas ng pinggan. Yun po, pag wala hindi naman po sa kantin, nakikilabada po ako sa bayan. Nakilabada Yun po ang aking aking hanap buhay para sa pang-araw-araw na. Pag wala naman po akong pasok, nandito kami sa pagtatanim. Pagtatanim. So, dito kayo Opo. So, si mister mo? Anong Ay po nag-extra po yan pag po meron tinatawag po siya nung konsyal dyan na para nasama po sa nag-extra din po siya doon sa pagtatrabaho nung sa po yun sa kalsada. Nag-extra lang po siya doon. At hindi naman po siya pwedeng hindi po siya pwedeng magtrabaho ng at po yung kinakasama ko po ngayon, pangalawang asawa ko na po yun. Dahil po ang mga tatay nito ay namatay na siya. Yun po ang katulong ko ngayon sa paghahanap buhay, yung pangalawa kong asawa. Bali yung papa ni Jusa patay na? Patay na po yun. Bali yung asawa mo ngayon ay Pangalawang, opo, yun na po ang katuwang ko sa paghahanap buhay para lang sa amin sa pag-aaral nga nila. Pag-aaral. Opo. Grabe, napakasipag po ni Ayan po, katulong nun nga po, ayan nga po ay napakasipag din magtinda. Ako, pag po kami nagluluto na mag-asawa. Nagtitinda rin siya? Opo, naglalako po yan ng kakanin.
Yun Naglako pong- mga kakanin. Opo. Nagtitinda kami ng kung ano po yung aming maluto na halimbawa po yung gulay. Yun, pinalalako ko sa kanila. Tapos minsan po pag meron kaming pera na pang-angkat ng ano ng yung mga gulay, yun, pinalalako ko sa kanila magkapatid. Sila po ang naglalako diyan. Magkakatulong po kaming 4. Hindi lang pala pagtatanim. Opo, naglalako rin po kami ng kakanin. Tapos yung mga panindang mga gulay, ganun. Yan pong dalawang magkapatid, naglalako kami mag-asawa, naglalako din po kami. Magkasama kami pag tuwing linggo at sabado yun. Yun ang aming ginagawa pag wala po kaming extra na trabaho. Ikaw, Diyos, bakit mo ginagawa yung paglalako? Para po may panggastos sa pang-araw-araw. Ay, panggastos. Sila ang Para katulong rin ko sa lagi. pag-aaral mo. Opo. So, ano bang pangarap mo kay kinamama mo? Ano po, mayahon po sila sa hirap. Gaano ba kahirap ang buhay nyo dito? Gaano ba kahirap ang pinagdaanan nyo dito? Mahirap po. Pag bumabagyo kami ay binabaha dito. Binabaha kayo dito? Opo. Opo, hanggang po talaga dito. Hanggang dito po ang tubig niyan. Diyan sa na yan. Kaya po, hindi kami ng aming tirahan na maayos. Hindi po namin maayos ito. Kasi po talagang hanggang dito po ang ito. Ang mga gamit po namin, iaakit na namin dyan sa taas. Pag, Binaba pala dito. Bahamba po talaga dito. Marami na po kami naanod na mga gamit. Ganun. Opo. Kaya kami, gusto rin naming makatira sa medyo mataas-taas na lugar. Yun ang Kasi aming... yung problema nyo dito pag baha. Opo, yung baha po talaga. Pag malakas na malakas ang talaga pong binabaha ito. At ang aming mga gamit lahat na na aanod sa Marami nga po kaming naanod na hayop. Yung meron po kaming mga manok na nadala po talaga ng baha. Kahit po aming mga gamit na planggana, ganun, nadadala po yan ng baha pag wala po kami dito na extra tapos napasok yung dalawa. Bahay ng mga kalinga po. So, di naman tumutuloy yung nito, bubong. Ayan po, natulo po yan. Mga natulo na po yan. Kaya gusto naming minsan bububungan ng aking binatilyo. Nahuha siya na anahaw. Yan lang po, niya. Siya po ang nag-aano dito na sa amin. Natulong din po yan sa amin yung aking binatilyo na yun. Natulong din. Opo, siya po ang katulong namin. Pag wala po kaming mag-asawa na nag-extra kami sa baba. At siya naman po yung magkatulong sila magkapatid kung sila naandito, inaabot sila ang baha, nag-ano po sila dyan, inaakit nila lahat ng mga gamit namin pag wala po Kawawa kami. pala kayo dito pag ulan. Opo, Sino natutulog dito? kami po mag-asawa, yung dalawa doon. Sila doon sa loob. Opo, yung dalawang yan. Hindi naman kayo natatakot dito na baka pwedeng kayo, pasukin kayo ng mga masamang tao dito. Hindi naman po, Kasi open yung yung bahay. hindi po. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Hindi po. Diyosa? Diyosa pangalan mo, no? Opo. Diyosa pangalan. Basta mga Diyosa talaga ang pangalan, mga magaganda, no? Bakit po ganito ang bahay nyo na Ay, wala po kaming pang paggawa ng bahay na maayos-ayos. Kaya po, ano lang kami sa yung aming kita sa pang-araw-araw, lang namin sa aming pagkain, tapos yun sa pamasahe niyang mga na So wala kayong pumapasok. kakayahan magpagawa ng bahay? Opo, wala po kaming kakayahan talaga magpagawa ng bahay na maayos. Gusto nga po yan tumira dun sa na meron man lang kuryente, ay wala po kaming mayano sa kanya. At inuuna ko nga po yung kanilang pag-aaral, tapos yung amin sa pagkain namin. Yun pong aking So, Diyosa, kahit ganito ba ang kalagayan nyo, masaya ka ba? Opo. Bakit ka masaya? Kasi po, sama-sama pa rin po kami. Sama-sama kayo kahit hirap ang buhay, no? Opo. Huwag lang natin isipin na mahirap at di tayo maging masaya, no?
Wala na tayong karapatan maging masaya dahil mahirap tayo. Diba? Opo. So, anong pangarap mo, Anong pangarap mo, Diyosa? Anong pangarap mo sa buhay? Despite sa kalagayan na mahirap, anong pangarap mo? Maging po, businesswoman. Ay, businesswoman. Bakit yung naisip mong Gusto ko pong magtayo ng karinderya po. Ay, karinderya? Baka yan? HRM. HRM, Hotel and Restaurant Management. Culinary. Culinary. Yung business yan? Business ad kasi, more on business yun eh. Gusto mo mag-business ng Opo. ng restaurant. Okay naman yan. Minsan nag-extra siya doon sa kantin, siya nung aking amo, sabi niya, kung gusto ni Diyosa na umextra pag Sabado at Linggo, pwede naman siya. Pwede naman siya mag-extra? Opo, pwede naman po siya mag-extra. At kami po mag-inaanaan doon. Kasama ko rin po siya pag siya po gusto niya na, halimbawa po, pag meron siyang kailangan na bibilhin, sabi niya, Mama, sasama ako sa iyo at meron akong bibiling project, ganun. Gusto niyang magtrabaho din. Gusto niya magtrabaho para matulungan kayo. Opo, nag-aaral siya? Lang naman yung Sabado at Linggo lang naman. Pag wala siyang minsan po kasi nasabi niya sa akin, Mama, kailangan ko ng project na ganito. Sasama ako sa iyo sa pag-extra para makadagdag din yun sa kanyang panggastos. Opo. Yun ang niya sa akin. So gusto mong matulungan ng mama mo? Opo. So nawa kay mama mo? Opo. Minsan nga po sabi, Mama, mamili ka nga ng gulay at ilalako daw niya dyan sa mga bahay-bahay. Yun ang niya para... So nakatulong din naman yung paglalako niya ng isda? Opo, nakakatulong. Magkano bang naibenta mo? Magkano kita mo sa isang araw sa paglalako? Minsan po 250. 250? So kasya na yun sa sa pang-araw-araw niya? Opo. Sa baon mo? Kasya na yan? Opo. Sa kanyang pamasahe, yun na kanya, yung kita niya, di kanya na po yun na lang ay sa pambili niya na. Opo, yun sa pambili niya ng kanyang project. At iba rin naman yung aking paglalako, yun din ang aming pangbili ng pagkain namin. Tapos doon sa aking isang nag-aaral din, yun din ang pinababaunan ko rin po yun. Minsan nga po dito na yun uuwi ng tanghali kasi minsan wala siyang yung ulam na pambaon niya. Kaya siya po uuwi na lang siya dito. Siya na lang po ang mag-ano na sarili niya kasi po minsan kami ay wala. Siya lang po ang nandito. Grabe yung dito niya. Nasa bukid na kayo? Opo. Grabe. Wala po kasi kaming nandun po kami sa Villapado dati, doon sa kapatid ko. Ay wala na po doon taniman, kaya sabi nung tiyuhin ko, dito na muna kami at meron mapapagtaniman. Yun ay parang na rin namin. Para meron daw kaming yung po pa sa pang araw-araw naming para makapagtanim kami dito. Yun ang inano sa akin ng tiyuhin ko. Yung tiyuhin ko naman po patay na. Kaya po ang sabi po yun nga po yung asawa na kami ay kung pwede ay meron na kung meron daw kami paglilipatan, pinaalis na po kami dito. Hindi niyo to lupa? Hindi po. Paano pinaalis na kayo dito? Hindi nga po rin namin alam kung saan kami. Saan na kayo titira pag pinaalis na kayo? Wala rin po kaming kaya yun mister ko po na nagtatanong-tanong din po siya kung saan pwedeng merong mapaglipatan. At kasi nga po pinaalis na kami dito sa patay na aking tiyuhin. Wala na po kaming dito. At so maghintay na lang kayo kung kailan kayo paalisin? Opo, pinaalis na nga po. Pinaalis na kayo? Pinaalis na kami dito kaya kami naghahanap-hanap kami ng aming matitirhan. Pero may mga naman dito, mga murang lupa? Meron po, dun po sa may diversion. Dun kami. Kaya ito nga po yung mga napasok ay yung aking isang napasok dyan yun sa panikihan. Kaya hindi pa kami makakaalis dito ng basta-basta. Pero po kailangan na itong lupa. Kaya hindi pa kami makalipat sa malayo at mayroon pa po nag-aaral.
Kayo na pa nag-aaral, no? Mhm. Kasi paglilipat kayo, malayo na yung Malayo na po yung papasukan ng aking Papasukan. bunso. Sabi nga po nung tiyahin ko, kung meron nga raw kami malilipatan, ay di lumipat na daw kami. Ay saan sabi ko naman po ay wag naman po kaming madaliin na pag-alis dito dahil wala pa nga kaming malilipatan. Dapat, bago kayo paalisin dito, may malilipatan na kayo, di ba? Opo, bago kami umalis dito, kailangan po mayroon na kami Mayroong malilipatan na. malilipatan, opo. Kaya Kaya po- din naman kayo kung paalisin kayo, tapos Wala pa kami wala kayong malilipatan. Nakiusap naman po kami na kahit mga ilang buwan lang. Basta pag may nakita na kami, di sa kami lilipat. Oo, yun. Opo. Diyos, sa lahat ba ng ginagawa mo ay para sa pamilya mo? Opo. Sa anong paraan? Ano po, makatulong po sa kanila sa pang-araw-araw. Kung saan po nagtitinda po ako, nagtatanim. Para po may panggastos kami. Para may panggastos kayo. Hindi, yun nga pong ibang tanim namin dyan, binunod na nung anak ko. Para kasi nga po, gawa ng paalis nga daw po kami. Alasin na kayo. Binunod na nung anak ko yung ibang tanim. At minamadali nila gawa ng parang daw po, baka daw po ito ibibinta na. Itong lupang ito. Yung lupang ito. Kaya po minamamadali na kami paalis. Sino pang may-ari dito? Tagabayan daw po may-ari nito. Yung babayan? Opo. Yung tiyahin ko lang dyan ang nakakaalam. Yung tiyuhin ko naman po patay na yung mismong kamag-anak ko yung tiyuhin ko. Yun ang kamag-anak mo. Nung namatay na, nung kami na umalis na kami dito. Siya lang yung noon na Yun lang po tiyuhin ko ang nagpatira dito nagpatira. sa amin. Noong nawala na siya, Pinaalis na kami. pinaalis na kayo. Wala naman po agad kami malilipatan. Kaya hindi pa po kami naalis. Sabi ay kung sa lalong madaling panahon ay kami lumipat. Hindi naman po kami basta-basta makakaalis at wala po kami malilipatan. Oo nga basta makaalis. So minsan ba naranasan mo ng maglakad papunta dito sa bahay na pag-uwi? Minsan ba naubusan ka ng baon? Ng Opo. budget? So nilakad mo dito? Opo. Bakit mo nilakad lang? Para po makauwi ng bahay. Kahit malayo? Opo. Kasi sobrang layo dito sa inyo eh. So, tinitiis mo lang Opo. kahit malayo. Kahit nagkakapagod no, maglakad. Isipin mo, 70 pesos na baon. Parang kulang yan, di ba? Kulang yan. Kulang po talaga. Ako rin po. Minsan nga po ay... Paano lang may bayaran, no? Opo, May- minsan po talagang yun ang inaano ko sa kanya kasi sabi ko sa kanya, pagtiisan mo na habang wala pa tayong pera, yun na muna binibigay ko talaga sa kanya pambaon niya. Minsan naman po, pag meron akong sobra, binibigyan ko naman po siya. Yun dahil po talaga nasa maintenance po ang kanyang baon na 70 po talaga yun. Minsan nga po, pag doon na lang po siya sa labasan sasakay, minsan 50 lang na ibibigay ko sa kanya. Hanggang na niya yun. Kaya minsan nga po, talagang naranasan ko rin po talagang magpaaral sa kanya na, minsan nga po nagbigay lang po ako sa kanya, siguro po 40 lang yun. 40? Opo, 40. Paano mo nagkasya yung 40? Sa lang yun, minsan pamasahin na lang niya, hindi siya nagagastos, yun na lang po. Diyos kapag 40 na lang binigay ni mama mo na pamasahe, paano mo pinagkasya yun? Hindi na po ako nagre-recess. Hindi ka na kumakain. Hindi na po. Tinitiis mo na lang yung gutom. Opo. Basta makauwi ka lang dito. Sabi mga kalingap. Lawak pong kalagayan din nila po. So bago ka na matagpuan ng Team Kalingap, ano ang pinapanalangin mo? Diyos ano ang pinapanalangin mo? Ano po? Bago ka namin makita ngayon.
Gusto ko pong matulungan niyo po ako. Para po, ano, ano ko po yung pangarap ko. Matupad yung pangarap Opo. mo? Ano pa? Para matulungan mo sila mama mo. Opo. Minsan ba naawa ko kay mama mo? Naawa ka sa kanya? Opo. Gaano mo kamahal si mama mo? Mahal na mahal. Mahal na mahal mo. Kasi si mama na lang yung natira mo, natira mong magulang. Kasi yung sabi nga ni mama, patay na yung mo, yung papa mo. Ilang taon ka ba nung namatay si papa mo? Ano po, 17? 17? Isang taon lang? Ano na yun? Matagal na kaming hiwalay ng papa niyan. Hindi namatay. Opo, tapos... Naghiwalay lang kayo? Opo, naghiwalay na Ay, po sorry, kami. sorry, Matagal akala na ko. po. Akala ko namatay. Patay na po yung tatay niyan. Siguro patay may na. tatlong... Sabi mo kasi naghiwalay eh. Naghiwalay kami nung... Matagal na rin kami naghiwalay. Tapos, namatay yung tatay niyan. Siguro po may 3 taon na. 3 taon. Minsan lang po naman. Kasi yun po naman talaga yung hindi nagbibigay sa amin. Kaya po naisipan ko na rin na magkaroon ng kinakasama para makatulong sa amin. Yun po kasi hindi nakakapaghanap buhay ng na magsusuporta sa mga yan, hindi po. Kaya yun po ang ko. Namatay na rin naman po yun dahil siya. Ano pong sakit niya? Stroke. Na-stroke, high blood. Na-stroke. So anong naramdaman mo nung namatay yung papa mo? Nalungkot po. Nalungkot. Naiyak ka. Opo. Iba kasi pag kumpleto pa yung pamilya, no? Kaysa kulang lang isa. Iyak ka, te. Makayak ka. So Diyosa, kapag ikaw ay nakatapos, ano bang buhay ang maibigay mo kay mama mo? Ano po, magkaroon po ng bahay, lupa, tapos po matulungan po sila para po hindi na sila po magtrabaho pa. Kami na lang po magkapatid magtatrabaho. Sabihin mo kasi ayaw namin na maranasan pa namin ang hirap ng buhay. Diba? Kasi po ayaw na namin maranasan pa yung hirap ng buhay na pinagdaanan nila dati. Na pinagdaanan nyo ngayon at ngayon. Opo. So yan. So ano bang kahilingan mo ng Team Kalingap? Ano bang gusto namin may tulong sa'yo? Ang kahilingan ko po ay makapagtapos po ako ng pag-aaral. Yun. Tapos po yung bahay po namin. Sana po magkaroon ng dingding. Ding. Kasi po Ano ba talagang kahilingan mo? Yung kahilingan ko po ay makapagtapos po ng pag-aaral. Yun. So pag-aaral mo na yung priority mo Opo. para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi kami ay wala pa kaming kakayahan magpagawa ng bahay kasi lang kami, baga kami ay mga Kalinga partners na wala pang kakayahan talaga magpabahay. So yung may tulong namin lang sa iyo ayun sa pag-aaral mo. So maybe baka ito ay mapanood ni Kalinga Prab, baka siya ay maawa sa iyo at baka mapuntahan ka dito ni Kalinga Prab at may vlog ka nang sa ganun ay mapagawaan ka ng bahay. Diyosa. Opo. Sabi ang ganda po ni Diyosa, mga Kalingap. Morena po. Ito yung mga hinaan kong mga dalaga na talagang masipag, tumutulong sa kanilang mga magulang. Yan nga, din natin inasahan na makita natin siya dito habang tayo ay nag-scout, naghahanap ng matutulungan. At yun ba pinagpasalamat mo sa Diyos nga na natagpuan ka ng Team Kalingap? Opo. Nga di mo inaasahan. So ayan. Butit at nakita ka namin dito. Ewan kami naglalakad at nakita namin siya na doon sa doon sa may dulo
nagtatanim po siya ng kalabasa. So simula nung bata ka pa, yun ang ginagawa mo? Hindi na. Pagtatanim ng kalabasa? Ano po, pag minsan no, yung iba-iba rin pong gulay yung tinatanim namin. Hindi lang po kalabasa. Hindi lang kalabasa. Napakasipag po mga kalingap. So yun lang kahilingan mo? Opo. Magkapagtapos ka ng pag-aaral. So ayan. So ngayon ito lang muna ang ano namin sa'yo. Maitutulong namin. Jusa. Pang ano muna sa pag-aaral mo, Opo. pamasahe, allowance. Ito, Diyos, tanggapin nyo. Alam ko magagamit ito sa pag-aaral mo. Yan, dahil nakitaan kita ng kasipagan at siyempre may pangarap ka sa buhay. Kaya ito ay narapat para sa iyo. Itong perang ito para magamit ito sa pang-allowance at baon mo sa pang-araw-araw. Kaya ito, tanggapin mo, Diyos. 1,000, 2,000. So ayan. Yan, alam ko makakatulong yan sa iyo sa pag-aaral mo. So, anong naramdaman mo ngayon? Diyos, Ano po? Ang naramdaman ko pa masaya ka ba? masaya po. Dahil po mayroon na po akong pamasahe. Masahe. Hindi na po ako maglalakad papunta dito sa bahay. Hindi ka na maglalakad. Opo. Ano bang naramdaman mo ngayon na may tumulong sa inyo? May Team Kalingap na tumulong sa inyo ngayon? Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kami po ay napuntahan nyo ngayong araw na to at ano po, para sa akin po talagang masaya po ako dahil na meron nakatulad nyo na nakarating dito sa aming bahay at kami ay narating nyo dito sa amin at gustong gusto ko po talaga na meron sa aming makatulong para po sa amin na sa pag-aaral nga po ng aking anak. At kasi po hindi po talaga ako ng trabaho dahil nga po sa kanila hindi po ako makaalis ng malayo at dahil nga po sa akin dalaga na ang kinakasama ko lang po ay yung kanyang tiyuhin. Hindi niya po tunay na magulang. Hindi ko po talaga maiwanan Bakit yan parang sa nandun kanya. kayo? Kasi po talagang sa paghihirap namin naranasan ko. Yun po ang aking sa Diyos na magkaroon talaga kami ng yung tutulong po talaga sa amin para sa aking anak. Gagawin ko po ang lahat para sa kanila na hindi makalayo sa paghahanap buhay. Yun po ang akin. Papasalamat po ako sa inyo na nakarating kayo dito sa aming tahanan. Malaking tulong po yun sa amin na sa aming pang-araw-araw para po sa aking mga anak. Hindi na po ako aalis na para lang kumita sa malayo at maiwan ko yung aking dalaga dahil nga po ayoko po siyang nag-iisa dito. Siya na lang po ang aking siya po talaga ang aking priority dahil ang aking pong anak ay nasa ibang lugar. Yan po ang aking kasama po talaga. Kahit po ako makikilabada, sa ibang tao na magkaroon lang po kami ng pantusto sa aking pag-aaral ng aking mga anak. Yan lang po. Marami pong salamat sa inyo na nakatulong sa amin. Maraming pong talaga salamat. Sige po, ate. So, yun namang binigay ko sa inyo, yun ay galing sa ating channel. Yan ay sinishare ko din sa inyo. Kung ano yung blessing na tanggap ko, yan ay sinishare ko sa inyo. Kasi, siyempre, naano ko sa kwento Marami ninyo po kasi salamat sa inyo. kaya po sa pinagdaanan nyo sa hirap ng buhay. At nagitaan ko si Diyosa ng sipag at pangarap. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan kayo. Papasalamat po ako talaga sa inyo na nakarating kayo dito sa aming bahay. Ayan.
At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil unang-una ang Panginoon talagang pinasalamatan ko dahil kundi dahil sa Panginoon ay wala rin akong biyahe matatanggap. At kami po ay instrumento lang po ng Panginoon na kayo ay matulungan. At sana bigyan pa ko ni Lord ng kalakasan para mas marami pa tayong matutulungan. Dahil di lang kayo, para mas marami pa tayong matutulungan. Tayo ay ano lang po, daluyan lang po ng pagpapala ng Panginoon. At ako lang po ay daluyan ng pagpapala. Kaya labis po napasalamat talaga sa Panginoon. Ano ko na blessings, yan ay naibigay ko rin sa mga tinutulungan ko katulad ninyo. Kaya tapos po din ako nagpapasalamat sa mga viewers na laging nandyan, laging sumusuporta sa ating mga upload videos, sa panonood po ng aking mga vlog. Ay malaking tulong po talaga para mas marami pa tayo matutulungan din na nangangailangan ng tulong tulad nila Diyosa at Nanay na yun ay nabigyan natin ng pag-asa at saya lalo na sa kapag-aaral ni Diyosa. Kaya maraming salamat po talaga. Isa naman pong bago natutulungan natin ngayon na talagang hirap sa buhay, nangangailangan po ng tulong mga kalingap. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Ayan, sana patuloy nating suportahan po mga kalingap. Sana di tayo magsawang suportahan po si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, at syempre si Kalingap Prab. Sana patuloy nating suportahan ang kanilang adikaing pagtulong po sa ating mga kapuspalad nating kababayan na nangangailangan po ng tulong. Ayan. At pakisupport din po ang channel ni Kalingap Pros. Ayan. Isa po sa mga kasamahan ko ngayon, si Kalingap Pros. Pakisuporta po mga Kalingap. Sa hindi pa po nakapag-subscribe kay Kalingap Pros, pakisuporta po. Napakasipag, napaka matulungin. Talagang naghahanap po ng karapat-dapat na tulungan. Si Kalingap Pros, pakisuporta po. At siyempre ang channel po ni Billionis TV. Dito Billionis TV. Ayan. Ito po, pakisupport po. Pakisupport po ang channel ni Billionis TV po. Promote ka sa channel mo. Ayan mga Kalingap, at yan, pasupport po ng aking munting channel, Billionis TV, at sana po ay suportahan nyo at mas mapalawak po natin ang adhikain ni Kuya Bal Santos Matubang, at sa pamamagitan po nating mga scouter ay marami pong matutulungan ang Team Kalingap. Yun po at siyempre ang aking pong mga kasamahan dito, yan, pa-support din po kay Pastor J. Morello Vlog, siyempre kay Kalingap Lydia, yan, pakisuportahan po, at yan, magandang hapon po kay Kuya Bal. Maraming salamat. Ayan po si Kalingap Pros, hindi nakita kanina yan, paano yan naman. Kalingap Pros. Ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Ayan, sa hindi pa po nakaka-support ako sa aking bahay po, pakisuportahan naman po Kalingap Pros, at sa amin pong kasamahan din po dito kaya J. Morello Vlogs. Ayan, kay Ambassador J. Nalimutan ko na po. Ambassador J. Morello Vlogs, Billionis TV at Kalingap Lydia. Ayan, po, at kay Rose Oral Dimix Vlog. Ayan, pakisuportahan naman po. At mga Kalingap, napakaliit pa po ng aming bahay, at pagkitulungan naman po kami, like, share, at saka subscribe po sa aming mga nang sa ganun po. Marami pa po kaming taong matulungan. Ang adhikain naman po namin ay makatulong po. Yun naman po talaga ang nararapat. At shout out po kay Kuya Bal, kay Ate Edna, at kay Kalingap Rap, at sa buong Team Kalingap. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga Kalingap. Andito po kami ngayon sa isang bahay na vlog ni Kalingap Tata. Ayan. At kami po ay nananawagan sa mga hindi pa nakakadikit sa aming bahay. Pakidikit naman po. Pakisupport naman po ang aming mga upload videos. Ang aking mga kasama kay Ambassador J. Morello Vlogs, kay Billionis TV, kay Rose Oral D. Vlogs, Kalingap Rose, at kay Kalingap Tata, at ang inyo pong lingkod, Kalingap Lydia. Ayan, maraming salamat po, at sana wag kayong magsawa ng pagsuporta sa aming mga Kalingap. Ayan, at shoutout din po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs,
kay Kalingap Rab at sa buong team Kalingap. Maraming salamat po. Yan. So ayan po mga kalingap. Ayan. Ayan, pakitulungan po natin sila po. Nasa po ano po sila mga ano po ng subscribers po nila mga kalingap kasi ano pa lang sila po. Sana ma-reach nila yung yung subscribers, sana tataas pa po yung subscribers na. Kaya pag-support po ulit Billionis TV, G Morello Vlogs, Kalingap Ros at Kalingap Lydia. Pag-support po mga kalingap. Ayan, gusto ko lang po i-shout out ang channel po ni Ankotik Channel, ni Maramara77 Vlogs, ni Catherine Official, ayan, Kalingap Undo TV, Lori D. Magalpok po, pag-support din po ang kanyang channel. Shout out po kay Miss Lori D. Magalpok, pag-support po, pag-subscribe po na kanyang channel. At syempre kay kay Erica Alfon Vlog, pag-support din po. At sa lahat po ng bumubuo ng Team Kalingap, pag-support po. So hanggang dito lang po mga kalingap. Maraming salamat at lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Bye bye. Bye na kayo, bye bye. Kabutihan ang laging dala, sa video makikita kung gaano kahalaga. Maging matulungin, matanda man o bata, pagmamahal palagi ang ipapakita. Kahit umaraw umulan, mahaba mang lakaran, bundok man ang puntahan, basta merong nangangailangan ay tutulungan. Sundan nyo lang Kalingap at tandaan, dahil lahat ng yan malalampasan. Kalingap Tata, pagtulong sa kapwa, laging tatandaan. Di magdadalawang isip na tumulong sa kapwa.